Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Gemini. Paunang mensahe po ninyo ay 5 of Cups. Ayan. So, most likely, ang iba sa inyo dito is nandun sa pakiramdam na nalulungkot. No? Maaring you have lost something or maybe you have lost someone dito. Kaya, parang ang baba ng vibration ninyo. Maaring naghihinayang kayo dito. There are regrets. No, siguro na maaring iniisip niyo na kung sana ginawa ko ang ganito, di sana hindi nangyari ang ganon. No, mga ganong sitwasyon ba? But you know what? This is a wake up call para sa inyo na Gemini, even if you lost something dito, you have not lost everything. 'Di ba? Marami pa kayong biyaya ng Panginoon na nandiyan sa buhay ninyo. Hindi naman na lahat, hindi naman nawala ang lahat sa buhay ninyo, hindi ba? Kaya parang pampukaw ito sa inyo na okay kung nalulungkot kayo, honor your feelings. Okay? Pero wag naman ninyong tambayan yan because there are other things as well sa buhay ninyo na kailangan din ninyo na pagtuunan ng pansin at hindi yung kung ano na yung nawala sa inyo. Kasi, let's say for example, kung mga bagay ito, let's say bagay or opportunities din ang nawala sa inyo, diba? Ibig sabihin lang yan, wala sa inyo, hindi nangyari kasi that's not meant for you. Maaring not meant for you at all or maaring not meant for you at this time. 'Di ba? Kasi otherwise, kung yan ay para sa iyo, if that is what's meant for you to have at this time, di sana nandyan talaga. 'Di ba? Sana ini-enjoy nyo na, sana nahahawakan nyo na, or sana nakakasama nyo na. 'Di ba? Yung ganun. So, there is something, no? There is something that is being prepared for you. No? Hindi lang siguro at this time ninyo makukuha dahil 'di ba lahat naman ng bagay ay nangyayari in divine timing, 'di ba? Kaya maaring kung ano man yung hinihintay ninyo hindi pa nangyayari dahil siguro hindi pa tama sa panahon. It could be off timing lang din, hindi ba? Ganun lang 'yun. So, maaring kung ano man itong na-miss ninyong opportunity or kung ano man ang bagay na hindi dumating, hindi nangyari simply because hindi yan para sa iyo at this time or not for you at all. For others of you, maaari din talaga dito na meron kayong sadness dahil maybe you have lost someone, 'di ba? In any way, maybe through separation, maring may nawala sa buhay ninyo dahil naghiwalay kayo na landas, or maybe ang iba sa inyo merong mga mahal sa buhay na nag-passed on na on the other side, kaya hanggang ngayon parang may lungkot pa kayo, may nagmumurn pa ang iba sa inyo. So posibleng ganun din ang pangyayari sa iba, but of course this is not going to resonate with everyone, okay? So just take as it resonates. So we have Page of Pentacles. This is beautiful energy. Napakasayang energy nito because there are good news and wonderful news that are coming in sa buhay ninyo that is linked naman sa mga material na bagay, linked naman sa money, career, and finances, no? This is also a time for success. This is also a time for new ventures. This is also a time for siguro balita about sa trabaho pinag-applyan ninyo or position na pinag-applyan ninyo, promotion, mga ganon, no? Or maybe, acquisition of property. Maaaring nga iba sa inyo dito, may binibiling lupa, bahay, or condo, kung ano pa. Wheel of Fortune. Yay! Napakaganda nito, Gemini. So, malaki ang maaaring maging pagbabago sa buhay ninyo at this time, Gemini. Okay? So, dito sa Wheel of Fortune energy, mababago ang lahat. This is going to change for the better. Kung ano man ang inyong sitwasyon sa ngayon, yan ay magiging mas maayos. Yan ay
ay aayusin ng universe. The universe is going to intervene in your circumstances at this time para maisaayos ang inyong kalagayan, para mas gumanda ang inyong sitwasyon. So there are going to be a lot of surprises na maaaring mangyari sa buhay ninyo at this time. At yung mga surpresang yan ay talagang sobrang hindi ninyo inaasahan. Diba? Mga bagay na hindi ninyo sukat akalain na mangyayari ay maaaring mangyari, no? Gemini, posible din dito na siswertehin talaga kayo dito sa lahat ng bagay sa buhay, hindi lang sa pera, kundi pati love life, pamilya, pakikipagkaibigan, or anything sa buhay ninyo ay maaaring siswertehin kayo at this time. Kasi dito sa Wheel of Fortune energy, good luck and good fortune are on your side. Kaya sobrang swerte ninyo sa kahit anumang bagay, Gemini. So, depende rin sa inyong sitwasyon, depende rin sa inyong vibration. Kaya napakahalaga lang din na i-align na natin ang ating energies with this Wheel of Fortune. Tanggalin na natin sa sarili natin yung mga negativity, negative thoughts, negative feelings, emotions. Kasi yan barrier yan. Nagiging, that will stand between you and this good fortune. That will stand between you and good luck, between you and your swerte, between you and your happiness, between you and your success, diba? And all the good things. Kaya, i-align nyo na ang inyong energies with this one so that ito talaga yung mag-unfold sa buhay ninyo. Okay? We have 8 of Wands. Napakaganda. This is travel energy. Kaya definitely, meron talagang pagbabiyahe dito na gagawin si Gemini. So, most likely, international travel, no? That could be related to work. That could be related to migration. Maaaring ganon. Posible din na ang mga kaganapan dito sa buhay ninyo ay mabilisan ang galawan, mabilisan ang mga pangyayari. Because 8 of Wands is a fast-moving energy. So, most likely, maraming, diba, dito sa Wheel of Fortune, maraming surprise ang parating. And yung mga pagbabagong yan, that could happen in a very fast pace. Kasi nga, meron tayong 8 of Wands. Kaya, parang sa isang iglap lang ay magbabago ang lahat, diba? Sa isang kurap lang ng inyong mga mata ay maaring mag-iba agad ang inyong sitwasyon. So, maaring mga ganon ang ganap dyan for some of you. So, good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Libra. Una mensahe po ninyo ay Ace of Wands. This is such a beautiful energy. Napaka-exciting ng mga ganap dito because you're going to start something new. You're going to start something different. So, ibig sabihin dito na merong transition na mangyayari. Kasi maaaring meron kayo ditong tatalikuran or meron kayong iiwanan dito and you're going to focus on something new, on something else, diba? So definitely, there is a new opportunity, new possibility knocking on your door sa ngayon. And dito, you're going to be very excited about this. Kung ano man ito na bagong sisimulan ninyo, you're very excited, you're going to be very passionate about this because parang parang dream come true ninyo ito. Yun ang napipick up ko dito. Parang dream come true. So, what else? We have 10 of Pentacles. Ayan. So, napakaganda naman ng kaganapan dito pagdating naman sa inyong kaperahan. Because 10 of Pentacles energy is about, this is about wealth. This is about prosperity. This is about abundance. This is about family's money. Yung ganon, stability as well. And yung financial stability na to, hindi lang ito for few months. Hindi lang ito for few weeks. But this is for the long term. So, maaari talaga na yung pangkaperahang estado ninyo ngayon is talagang established na siguro, no? Maaring na establish nyo na yung inyong financial future dito.
Kasi marami nang pumapasok na pera dito sa inyo. So, most likely, napaghandaan nyo na yan. Or maybe, sa ngayon, you are starting to lay a solid foundation on that financial stability ninyo for the long term, no? Your hard work also will be rewarded at this time. Kaya napakaganda rin itong energy na to, because maybe may mga marireceive kayo ditong bonuses, may marireceive kayo ditong komisyon, may marireceive kayo dito siguro ng mga gift, dahil sa sobrang galing ng trabaho ninyo, sa sobrang ganda ng performance ninyo siguro sa trabaho, kaya bibigyan din kayo ng financial reward, no? So, what else for Libra? We have a Page of Wands. Ayan. So, this is good news coming in, Libra. And that is related to money, career, and finances. So, maaring isa na to na reward na parating sa inyo. That is also one good news siguro na nadadating. Dito naman din sa Page of Wands, kung ano yung balitang ito na parating that is linked to your money, career, and finances. Kaya, this is also an exciting news na you need to, or you would want to look forward to, hindi ba? Kasi maaring maaring meron kayo ditong perang parating, maaring meron talaga yung bonus na parating, maaring meron kayo ditong in-applyan na trabaho, no? Maaring may mga balitang parating sa inyo na link doon sa mga bagay na yon. So, what else for Libra? We have the Justice energy. Napakaganda naman ito. Kasi, ito na yung pagsisimula ng pagbalik ng order sa buhay ninyo, no? Maaaring kung ano man ang pinaglalaban ninyo dito sa korte, kung meron kayong pinaglalaban sa korte, maaaring mailabas na ngayon or mapagdesisyon na ngayon, and kung ano man ang desisyon that is going to be in your favor, at maaaring yun ang magbubukas dito ng pagkakataon sa buhay ninyo na para maibalik na sa order ang lahat, no? Maibalik na sa ayos ang lahat. Justice will be served dito for you, Libra. Kung ano yung deserve ninyo, yun ang makukuha ninyo. Kung ano yung para sa'yo, yun ang marireceive ninyo, no? So, napakaganda lang. Balance also will be back in your life. Kaya magiging maayos talaga ang lahat sa buhay ninyo. Magmula ngayon, yun ang na-pick up ko dito sa Justice energy. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Aquarius. Pauna mensahe po ninyo ay 3 of Swords. Ayan, so hindi masyadong maganda ang inyong pakiramdam dito, Aquarius. Maaring meron heartache, merong heartbreak na nararamdaman ng iba sa inyo, merong depression siguro, sobrang parang naririnig ko din anxiety. Maaring dumadaan kayo dito sa period wherein you're experiencing anxiety, unhappiness, talaga sadness, may sama ng loob, yung gano'n. Kung ano man ang nangyari dito sa inyo, Aquarius, this happened already in the past, no? Matagal na to siguro na nangyari, na kung ano man ang ikinalulungkot ninyo dito, kung ano man yung sama ng loob, kung ano man yung heartache na nararamdaman ninyo sa ngayon, ang pinag-ugatan niyan ay nangyari na nakaraan na, in the past. Kaya ngayon parang siguro sinusubukan ninyo dito na, alam mo yun, maka-cope up kayo sa naging sitwasyon. Sinusubukan siguro ninyo dito na ma-overcome na ninyo kung ano man ang bigat sa kalooban na to, Aquarius, no? Posible din na ang iba sa inyo dito na-experience yung betrayal, na-experience yung naloko, na-cheat kayo, yung ganon, na pagsinungalingan kayo, yung ganon. So, maaaring ang iba sa inyo dito, ang sitwasyon na to have led to separation, kaya sobrang sakit, ang naramdaman ninyo dito. But,
everything is temporary, hindi ba? Kaya kung ano man ang heartache na to, ano man ang sitwasyon na to, malalampasan ninyo yan, no? You will be able to get out of this situation in God's perfect time. Kaya wag kayong mag-alala. Sometimes, you just need also to be patient, 'di ba? Kasi hindi naman namamadali ang pag-heal, 'di ba? Healing is a process. Kaya hindi natin 'yan mamamadali, hindi natin 'yan may experience in a flick of a finger, 'di ba? It's a process. So, we have the Magician energy. Ayan. So, there is a new beginning dito na mangyayari. So, most likely, ang iba sa inyo dito is going to start something new sa buhay ninyo. Posible na ang iba sa inyo dito, pipilitin talaga ninyo na mapabilis ang pag-heal ninyo dito so that you can start fresh sa buhay ninyo. Maaring ganon ang ganap. Ngayon, siguro, magsisimula kayo na lumakad na sa healing process. Maaring ganon ang ganap. Maybe one day, you will be able to accept everything na what happened already. What happened has to happen, 'di ba? Kasi may ganon talaga, 'di ba? Destiny. Kumbaga, when it's meant to happen, it really happens, diba? So, maaaring ganun ang sitwasyon dito sa Three of Swords energy. But ngayon, maaaring papunta na din kayo sa pag-accept, sa pag-heal. Kumbaga, kaya maaaring magsimula na din kayo dito ng bagong chapter sa buhay ninyo. Magkakaroon na din kayo ngayon ng clear direction of where you are heading. Okay? So, what else for Aquarius? We have Ace of Swords. Ayan, this is another new beginning energy. So, definitely, Aquarius, talagang papunta na kayo dito sa pagbangon. Papunta na kayo dito sa pagsisimula ng bagong chapter sa buhay ninyo. This is victory. No? This is victory energy. This is success energy. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan ninyo ditong sorrow, sadness, sama ng loob, heartbreak, most likely you are going to break away from that situation already. You are going to break away from that energy at siguro talaga pagdidesisyon na ninyo dito na tama na. Enough na to. I'm going to move on. Sa buhay ko, no? So, maaaring gano'n ang magiging ganap dito for some of you Aquarius. Kaya, whatever sorrow that is, ano man ang sama ng loob na naramdaman ninyo dito, feels like you are going to get out of that, no? Mapagtatagumpayan ninyong malampasan ang sitwasyon na yan, ang nararamdaman na yan, ma-overcome nyo din yan, ano? Yun ang ganap dito for some of you. You will get the clarity, no, of your mind. Makakapag-focus na kayo ngayon kung saan kayo dapat na pumunta na. What are you going to do next sa buhay ninyo? Yung ganon. At saka magkakaroon kayo dito siguro ng mga bagong ideas and new plans, no? At magiging malinaw na ngayon kung anong klaseng direction ang tatahakin ninyo at this time. So, good luck to that, Aquarius. We have Queen of Pentacles energy in reverse. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, maaaring ang sitwasyon na to related dito sa Three of Swords energy. Kasi dito, nagkaroon kayo dito ng loss. Siguro, meron sa inyong panlulokong ginawa dito ang kung sino man at doon kayo nasaktan. Maaring ang nanloko sa inyo dito is involving money, ha. Maaring kaibigan ninyo, mahal ninyo sa buhay, kapamilya, ganon, or maybe person ninyo, no, karelasyon ninyo, maaring ganon. So, posibleng may money involved dito. Kaya masyado kayong nasaktan, siguro masyado kayong naturete, siguro dyan sa pandolokong ginawa sa inyo, because syempre pinagkatiwalaan nyo yan, mahal niyo sa buhay yan, kaya you can never expect talaga na maluloko ka ng ganon, diba? Tsaka may involved pang pera, kaya maaaring ganon ang naging sitwasyon dito, kaya tusok na tusok yung heartache, itusok na tusok yung sama ng loob, diba? Sa puso, tagos sa puso ninyo ang sama ng loob ninyo dito, kaya
Maring ganun na lang talaga ang sakit, no, na naramdaman ninyo because of that. So, with these two new beginning energy, it feels like you're going to overcome these two energies na to. So talagang it's not easy, no? Hindi ninyo ito basta-bastang maiiwanan na sitwasyon, but I can feel dito, I can sense na pinagsisikapan ninyo, no, na matanggap na ninyo ang nangyari para makapag-move on na kayo totally. Matanggap na ninyo na nangyari na ang nangyari, at nang sa gayon makapag start fresh na kayo sa buhay ninyo, na iiwanan nyo na to behind you kung ano man ang mga naging sitwasyon dyan. So good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.